Si Gary Michael Heidnik ay ipinanganak noong November 22, 1943 sa Cleveland, Ohio. Siya ang panganay na anak ng kanyang mga magulang at sinundan siya ng kanyang kapatid na si Terry. Nang 3 taong gulang si Gary, nagdiborsyo ang kanyang mga magulang dahil sa iniulat na pag-inom ng alak ng kanyang ina. Nanatili si Gary at ang kanyang kapatid na si Terry sa kanilang ina, habang ang kanilang ama ay lumipat. Ang kanilang ina ay nagpakasal ng 3 beses sa mga sumunod na taon, at ang bawat kasal ay naging mas mahirap kaysa sa nauna. Sa huli, ipinadala ang magkapatid upang manirahan sa kanilang ama na nooy kasal na rin. Mula pa sa simula, hindi nagustuhan ni Gary at Terry ang kanilang bagong madrasta at ginawa ang lahat upang mag-away ang mag-asawa. Pinalala pa ang relasyon ng katotohanang palaging kinakampihan ng kanilang ama ang kanyang asawa sa tuwing may hindi pagkakasundo. Kalaunan ay sinabi ni Gary na ang kanyang ama ay emosyonal na mapang-abuso at ang pangunahing paraan ng pagpaparusa ay ang pang-iinsulto. Madalas umihi si Gary sa kanyang higaan kahit sa kanyang high school years at nagdesisyon ang kanyang ama na ang pinakamahusay na paraan upang mapatigil ito ay ang pagbitin ng kanyang mga kumot na may mantsa ng ihi sa kanyang bintana upang makita ng mga kapitbahay at nagdadaan kung gaano siya nakakahiya. Sa ibang pagkakataon, ibinibitin siya ng kanyang ama ng patiwarik mula sa bintana habang pinapagalitan siya upang marinig ng lahat ang kanyang mga kasalanan. Kapag nagkamali ang magkapatid, hindi sila pinapakain ng kanilang ama hanggat hindi sila sa kanyang palagay ay sapat ng nagsisi para sa kanilang mga kasalanan. Sa kabila ng magulong buhay sa bahay, napakatalino ni Gary at mahusay sa pag-aaral. Ngunit kahit sa murang edad, kulang siya sa mga kasanayang panlipunan at hindi makaroon ng mga kaibigan. Si Gary ay binubuli din dahil sa hugis ng kanyang ulo na nasira nang siya ay mahulog mula sa puno. Noong bata pa si Gary, nahirapan siyang makipag-bonding sa kanyang mga kaibigan dahil palagi siyang galit at tumatangging makipagtitigan sa iba. Bukod dito, likas na hindi niya gusto ang mga babae. Madalas niya silang sinisigawan o sinasabihan na hindi sila karapat-dapat makipag-usap sa kanya. Nang 18 years old na si Gary, huminto siya sa pag-aaral bago matapos upang mag-enlist sa United States Army. Dahil sa kanyang mataas na IQ, umaasa si Gary na maitalaga siya sa isang mahalagang posisyon tulad ng military police o bilang isang weapons specialist. Ngunit pagkatapos na ma-reject ang ilang aplikasyon, nagsimula siyang magsanay upang maging isang army medic. Sa panahon ng kanyang pagsasanay, itinuturing siyang mahusay ng kanyang mga superior. Bilang isang medic, siya ay na-deploy sa West Germany, ngunit 3 buwan lamang pagkatapos dumating doon, nagsimulang makaranas si Gary ng sakit ng ulo, malabong paningin at pagkahilo. Sa una, siya ay na-diagnose at ginamot para sa gastroenteritis, isang uri ng sakit sa tiyan. Ngunit sa mga sumunod na linggo, napansin ng doktor na gumagamot sa kanya na may iba pang kakaibang sintomas si Gary na hindi tumutugma sa kanyang gastrodiagnosis. Binigyan siya ng malakas na anti-hallucinogenic na gamot at inirekomenda ang isang psychiatric evaluation. Pinabalik si Gary sa Estados Unidos at inilipat sa isang military hospital kung saan siya ay na-diagnose na may schizophrenic personality disorder. Dahil dito, si Gary ay na-discharged mula sa militar pagkatapos ng 13 buwan ng serbisyo. Dahil sa kanyang medical na background, nagsimula si Gary na mag-aral upang maging licensed nurse. Ngunit patuloy siyang hinahabol ng kanyang pisikal at mental na mga sintomas, kaya huminto siya pagkatapos ng isang semester. Nagkaroon siya ng isang maikling panahon na nagtatrabaho sa isang veterans hospital kung saan siya ay na-fired dahil sinisigawan niya ang mga pasyente at palaging hindi pumapasok. Mula August 1962 hanggang sa kanyang pag-aresto noong March 1987, si Heidnik ay nagpalipat-lipat sa mga psychiatric hospital at sinubukang magpakamatay ng hindi bababa sa 13 beses. Noong 1970, ang kanyang ina na na-diagnose na may bone cancer at nagdurusa sa epekto ng sobrang pag-inom ng alak ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pag-inom ng mercuric chloride.
Ang kanyang kapatid na si Terry ay nagpalipat-lipat din sa mga mental institution at sinubukang magpakamatay ng maraming beses. Noong October 1971, itinatag ni Heidnik ang isang simbahan na tinawag na United Church of the Ministers of God na may 5 tagasunod lamang sa simula. Noong 1975, nagbukas siya ng account sa ilalim ng pangalan ng simbahan sa Merrill Lynch. Sa loob ng ilang taon ay dumami ang mga regular na dumadalo sa mga serbisyo. Sa pamamagitan ng mga walang kabuluhang pangako, manipulasyon, at matatalinong pamumuhunan, nakumbinsi ni Gary ang kanyang mga tagasunod na magbigay ng higit sa $500,000, katumbas ng higit sa $1.4 milyong ngayong 2025. Habang ito ay nangyayari, hindi alam ng kanyang mga tagasunod na si Gary ay patuloy na binabagabag ng kanyang mga kondisyon sa mental health. Bukod sa mga panlilinlang na ginamit upang makuha ang kanyang yaman, sinabi ni Gary sa kanyang kongregasyon na siya ay abala kapag hinahanap siya. Ngunit ang katotohanan, siya ay paulit-ulit na ipinapasok sa iba't ibang psychiatric institutions. Pagsapit ng 1986, ang United Church of the Ministers of God ay naging matagumpay at marangya. Si Gary Heidnik ay isang taong may malalang sakit sa pag-iisip. Sa pagitan ng kanyang mga psychiatric admissions at pagtutok sa simbahan, may oras pa siya na makipag-date at makipagrelasyon sa mga kababaihan. Pagkalipas ng ilang panahon, nakasama niya ang isang babaeng nagngangalang Gail at nabuntis niya ito. May mga issue si Gail sa kanyang pag-iisip at agad na inilagay ang kanilang anak sa foster care. Naghiwalay ang magkasintahan at nagsimulang magdala si Gary ng bagong babae, si Anjanette, na nakilala niya at ang kapatid nitong si Alberta sa isa sa mga institusyong pinagdalhan sa kanya noon. Ngunit hindi si Anjanette isang staff member, pareho silang pasyente sa institusyon. Si Anjanette ay may kapansanan sa pag-iisip at hindi marunong magbasa at magsulat at mahirap patunayan kung may kakayahan siyang magbigay ng pahintulot sa kanilang relasyon. Ngunit ang pahintulot ay hindi isang bagay na pinansin ni Gary at noong 1977, nabuntis si Anjanette. Nang ipinanganak ang kanilang anak na si Maxine noong sumunod na taon, agad din itong inilagay sa foster care dahil hindi kayang alagaan ni Anjanette ang bata. Ilang linggo matapos ipanganak si Maxine, nilagdaan ni Gary ang pagpapalabas kay Alberta, ang kapatid ni Anjanette, mula sa institusyon kung saan siya naninirahan, para sa isang araw na pahinga. Ngunit hindi siya ibinalik ni Gary. Ikinadena sa ni Gary sa basement sa kahinalay at pinahirapan. 10 araw ang nakalipas dumating ang mga pulis sa bahay ni Gary upang hanapin si Alberta. Bagamat natagpuan si Alberta na nakakadena, marumi at kulang sa pagkain, tanging nang isailalim siya sa medical na pagsusuri at natuklasang nahawa siya ng gonorrhea, saka inaresto si Gary. Siya ay kinasuhan at napatunayang nagkasala ng kidnapping, rape, illegal detention, unlawful restraint, involuntary deviant sexual intercourse and interfering with the custody. Siya ay hinatulan ng 3 taon sa isang psychiatric institution. Pagkatapos, kailangan niyang magtagal ng 3 taon sa ilalim ng community mental health supervision. 3 buwan pagkatapos ng kanyang paglaya noong 1984, bumili si Gary ng bahay sa 3520 North Marshall Street. Habang siya ay nasa ospital dahil sa pag-abduct kay Alberta, nakilala ni Gary ang isang 22 years old na babae na si Betty sa pamamagitan ng isang ad sa dyaryo. Siya ay nakatira sa Pilipinas at pagkatapos niyang bilhin ang bahay, kinuha ni Gary si Betty papuntang Estados Unidos. Dumating si Betty mula sa Pilipinas noong September 1985 at ikinasal kay Heidnik sa Maryland sa sumunod na buwan, October 3. Gayunpaman, mabilis na nag-deteriorate ang kanilang kasal matapos mahuli ni Betty si Gary sa kama kasama ang 3 babae. Sa buong panahon ng kanilang maikling kasal, pinilit ni Heidnik ang kanyang asawa na manood habang siya ay nakikipagtalik sa ibang babae. Inakusahan din ni Betty si Heidnik ng paulit-ulit na panghahalay at pananakit. Sa tulong ng komunidad ng mga Pilipino sa Philadelphia, nagawa niyang iwan si Heidnik noong January 1986. Hindi alam ni Heidnik hanggang sa humiling si Betty ng suporta sa bata noong 1987 na nabuntis niya ito sa kanilang maikling kasal. Noong September 15, 1986,
nanganak siya ng isang anak na lalaki na pinangalanan niyang Jesse John Disto. 2 buwan matapos ipanganak ang kanyang anak, nagsimulang mangolekta si Gary ng mga kababaihan na ikinulong niya sa basement. Isa na rito si Josefina Rivera, isang 25 years old na ina ng 3 anak na lumaki sa hirap. Upang makatawid sa buhay, naging sex worker siya sa kalye ng Philadelphia. Dito niya nakatagpo si Gary Heidnik. Noong gabi ng November 25, 1986, inalok ni Gary si Josefina ng $20 upang sumama sa kanyang bahay para makipagtalik. Para kay Josefina, mukhang isang maayos na tao si Gary. Malinis siya, maayos magdamit, at may mamahaling Cadillac. Hindi tulad ng ibang mga kalalakihang nakatagpo niya, kaya sumang-ayon siya. Magkasama silang sumakay ng kotse patungong bahay ni Gary sa 3520 North Marshall Street. Pumunta sila sa itaas ng bahay at nagtalik. Pagkatapos ng kanilang ginawa, habang nagbibihis si Josefina, bigla siyang inatake ni Gary. Hinawakan siya sa leeg at sinimulang sakalin at hanggang sa mawalan ng malay. Nang siya ay magkamalay, napansin niyang may posas na nakakabit sa kanyang braso at patuloy na inuutusan siya ni Gary na manahimik at huwag mag-ingay, sabay sabing hindi siya sasaktan. Matapos ang lahat, ibinigay pa ni Gary kay Josefina ang $20 na napagkasunduan nila. Sinabi ni Gary kay Josefina na papatayin siya kung hindi siya susunod sa mga utos. Dinala siya ni Gary pababa sa basement at agad niyang napansin ang sobrang lamig ng silid na parang nakatayo siya sa isang bloke ng yelo habang suot lang niya ang isang maluwag na kamiseta. Amoy niya rin ang maasim na amoy ng lugar. May isang maliit na bintana pero tinakpan ito kaya walang liwanag na makapasok at walang makakakita ng nangyayari sa loob. Ang tanging ilaw ay mula sa isang bulb sa itaas na patay-sindi. Sa isang gilid ng silid, may chest freezer na akala ni Josefina ay isang kabaong. Sa kabilang dako ng silid, may luma at sirang pool table na halos wala ng birding felt sa ibabaw. Ang sahig at mga pader ay puro konkreto, kaya't malamig ang buong silid. Pagpasok ni Josefina sa basement, agad siyang ikinadena ni Gary sa kanyang mga kamay at paa sa isang bar na nakakabit sa kisame. Sa gitna ng basement ay may isang butas na hinukay sa konkreto. Pinagdugtong-dugtong ni Gary ang mga clamps sa kanyang mga bukong-bukong at ginamitan pa ng crazy glue upang ikabit ito, saka pinatuyo gamit ang hairdryer. Ipinasok niya si Josefina sa maliit na butas at pinapalo siya sa ulo gamit ang isang board. Dahil sa sikip at kakulangan ng hangin, nahirapan si Josefina, lalo na't may asthma siya. Sinubukan niyang sumigaw, pero puno siya ng dumi at hindi siya makagalaw. Hinila siya ni Gary palabas ng butas gamit ang kanyang buhok at pinalo siya gamit ang stick. Binalik siya ni Gary sa butas, na unang maliit lang, ngunit araw-araw ay pinapalawak ito. Habang naghuhukay si Gary, nagsalita siya at ang kanyang mga sinabi ay nakakatakot. Ipinahayag ni Gary kay Josefina na ang tanging nais lang niya ay magkaroon ng sarili niyang pamilya, ngunit kinuha sa kanya ang lahat ng kanyang mga anak. Sinabi niyang nais niyang magkaroon ng daan-daang anak at balak niyang mangalap ng 10 kababaihan upang magbuntis at magbigay sa kanya ng pamilyang matagal na niyang inaasam. Pumasok kay Josefina ang realidad ng kanyang sitwasyon. Hindi na siya palalayain. Ang masaklap pa, hindi lang siya gagawing sex slave, gagawin pa siyang paanakan. At mas masahol pa, ngayon ay napagtanto niya na siya ang magiging una sa marami na ikukulong sa dungeon na yon. 2 araw pagkatapos, dinala ni Gary ang pangalawang bihag sa dungeon. Si Sandra Lindsay, isang 24 years old na babaeng may kapansanan sa pag-iisip. Nakilala ni Gary si Sandra nang pareho silang ipasok sa parehong institusyon. Ayon sa mga alaala ni Josefina, siya ay nasa basement na ng 27 oras at narinig ang isang tao na umiiyak sa itaas ng butas. Palagi niyang sinasabi kay Sandra, "Halika na Sandy, hindi kita sasaktan. Alam mong hindi kita sasaktan, di ba?" Sa unang buwan, sila ni Sandra ang naging magkasama sa dungeon. Hindi nila naaayos ang kanilang buhok at hindi rin nagbibihis ng maayos.
Ginugol nila ang karamihan ng oras sa hukay. Nagdadala si Gary ng mainit na tsokolate tuwing umaga para sa agahan at tuwing gabi, nagdadala siya ng 2 o 3 hotdog. Ayon sa kanyang karaniwang routine, araw-araw siyang bumababa sa dungeon upang maghukay para palalimin at palawakin ang butas. Pag napagod, pinupuwersa niya ang 2 babae na bigyan siya ng oral sex pagkatapos ay hinahalay sila sa pag-asang mabubuntis niya ang kanyang mga bihag. Araw at gabi, tinitiyak ni Gary na malakas ang tunog ng radyo mula sa basement upang hindi marinig ang mga sigaw ng mga babae. Kapag sila ay sumigaw, binubugbog niya sila hanggang mawalan ng malay. Kapag hindi ito naging epektibo, itinatapon niya sila sa lumalaking hukay at tinatakpan ng mga kahoy na may mga bag ng lupa. Maiiwan sila roon ng ilang oras o araw hanggang sa desisyunan ni Gary na karapat-dapat na silang ilabas. Habang nasa hukay, hindi sila binibigyan ng pagkain o tubig. Pagkalipas ng ilang linggo, mas tumindi ang pagpapahirap ni Gary. Naghang siya ng malaking kawit mula sa kisame at pinagdugtong ito sa mga posas na ikinakabit sa isa sa mga bilanggo. Kapag sila'y nagkamali, pinipilit silang manatili sa isang posisyon na kalahating nakatayo at kalahating nakabitin, na may isang kamay na nakataas at hindi kayang gumalaw o magbago ng posisyon. Sa buong pagdurusa nila, pinapayagan lamang ang mga babae na magsuot ng manipis na kamiseta at walang kumot o kutsyon sa silid. Kaunti lamang ang pagkain na ibinibigay sa kanila. Minsan ilang crackers at minsan wala talagang pagkain. Maraming beses bumisita ang pamilya ni Sandra sa bahay ni Gary upang hanapin siya. Kilala nila si Gary mula sa institusyon kung saan sila nagkakilala. Minsan nang pinirmahan ni Gary ang consent para sa isang araw na paglabas ni Sandra, dinala siya sa McDonald's at pagkatapos ay sa kanyang bahay. Hindi alam ng pamilya ni Sandra, ngunit sa mga pagbisitang ito, pinipilit ni Gary si Sandra na makipagtalik sa kanya. Nang maglaon, nabuntis si Sandra ngunit hindi niya nais magkaroon ng anak. Sa tulong ng kanyang social worker, nakapag-organisa si Sandra ng pagpapalaglag. Nang ipaalam ni Sandra kay Gary ang nangyari, nagalit ito ng husto at tumigil sa pagkuha sa kanya mula sa institusyon upang ipasyal. Hanggang dumating ang araw na inabduct ni Gary si Sandra. Upang tapusin ang mga hindi inaasahang pagbisita ng pamilya ni Sandra, pinilit siyang magsulat ng isang liham na nagsasabing huwag na siyang hanapin dahil siya ay lumayo at ayos lamang siya. Ngunit hindi nakatulong ang mga liham upang pigilan ang pamilya ni Sandra at nang mawala siya ng 1 linggo, inireport nila ito sa mga pulis. Inisip ng pamilya ni Sandra na siya ay ikinukulong sa bahay ni Gary. Sa kasamaang palad, tinanggap ng pulis ang mga liham bilang patunay na ang mentally disabled na babae ay tumakas lamang. Nang magsagawa ng investigasyon tungkol sa lalaking inaakusahan, maling isinulat ng opisyal ang apelyido ni Gary at piniling hindi na magpatuloy sa investigasyon. 3 araw bago magpasko noong taon na iyon, isang pangatlong bilanggo ang dumagdag kina Josefina at Sandra. Sa pagkakataong ito, si Lisa Thomas, isang 19 years old na ina ng isa. Nang siya ay pumasok sa basement, ang hukay sa gitna ng dungeon ay sapat na upang magkasya sina Josefina at Sandra na nakahiga ng sabay. Kapag nagkamali ang alinman sa kanila, pareho silang pinipilit na humiga sa hukay ng magkasama sa kadiliman hanggang sa palayain sila ni Gary. Sa pagdating ng kanyang pangatlong biktima, naging malinaw na may specific preference si Gary. Kinukuha lamang niya ang mga kababaihan na bata at itim. 10 araw pagkatapos dumating ni Lisa, umuwi si Gary kasama ang 23 years old na si Deborah Dudley. Sa oras na iyon, sinimulan ni Gary na pilitin ang mga kababaihan na bugbugin ang isa't isa sa pagitan ng mga oras na siya mismo ang gumagawa nito. Mas madalas na rin niyang ginagamit ang ceiling hook. At sa halip na ang kanyang mga kamao, mas gusto niyang gamitin ang hawakan ng kanyang panghukay upang hampasin ang mga kababaihan. Ngunit ang hindi nagbago ay ang araw-araw na oral at vaginal sex. Ginagamit niya ang bawat isa sa mga babae at kapag siya ay napagod, pinipilit niya silang mag-sex sa isa't isa, madalas na marahas at palaging sa pilitan. Samantala, sa itaas ng basement, si Gary ay namumuhay na parang isang normal na tao. Mayroon siyang kasintahan na nananatili sa kanyang bahay
May mga aso siyang pinapakain at ipinapasyal. Sa katunayan, mas mabuti pa ang trato niya sa mga aso kaysa sa mga bilanggo na kanyang kinukulong sa kanyang dungeon sa bahay. Ang mga aso rin ang nagbigay sa kanya ng ideya. At pagkatapos dumating ni Deborah, sinimulan ni Gary na pakainin ang mga babae ng pagkain ng aso. 2 linggo pagkatapos ni Deborah, dinukot ni Gary ang kanyang pinakabatang biktima na si Jacqueline Askins na 18 years old lamang. Ngayon, 5 babae na ang nakatira sa madilim, malamig at maduming basement. Ang sitwasyon ng mga bihag niya ay masama, talagang masama. Ngunit ito ay magiging mas masahol pa. Nang mapagtanto ni Gary na naririnig ng mga babae ang kanyang pag-alis ng bahay araw-araw, nag-alala siya na sila ay sisigaw at mag-aalerto sa iba tungkol sa sitwasyon. Nag-alala rin siya na kapag wala siya, mag-uusap ang mga babae tungkol sa kanya at magpaplano ng pagtakas. Upang malutas ang problemang ito, kumuha si Gary ng mga distornilyador at isinaksak ito sa mga tainga ng mga babae upang hindi sila makarinig ng kahit ano. Patuloy niyang itinulak ang mga distornilyador hanggang sa may likidong lumabas mula sa kanilang mga tainga. Nag-install siya ng isa pang kawit sa kisame at isinabit ang mga babae sa pamamagitan ng kanilang mga pulso sa loob ng ilang araw. Habang sila ay nakabitin, hindi sila makagalaw at tumanggi siyang pakainin sila o bigyan man lang ng tubig. Sa pamamaraang ito, nagawa ni Gary ang kanyang unang pagpatay. Si Sandra ay iniwan sa ganitong posisyon sa loob ng 5 araw bilang parusa matapos subukang alisin ang kahoy na takip sa hukay. Ngunit inisip ni Gary na siya ay maaaring buntis, kaya't nilabag niya ang kanyang ritual at sinubukang pakainin siya. Tumanggi si Sandra na kumain. Siya ang pinaka-confrontational sa mga babae at palaging lumalaban kay Gary kahit ano pa ang parusa na ibinibigay. Nang tumanggi siyang kumain, pinilit ni Gary na ipasok ang pagkain sa kanyang bibig at tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay hanggang sa wala siyang magawa, kundi lunukin ito. Pagkatapos ay ibinitin ni Gary si Sandra sa mga beam ng kisame sa loob ng ilang araw, tumanggi siyang palayain ito kahit na hindi ito kumakain. Sinubukan niyang pilitin itong kumain, ngunit tumanggi si Sandra. Sa kalaunan, bumagsak ang katawan ni Sandra at ang mga posas na lamang ang sumusuporta sa kanya. Nang sa wakas ay binuksan ni Gary ang mga posas, bumagsak si Sandra sa sahig at tumama ang ulo sa konkreto. Idineklara ni Gary na patay na si Sandra, sinasabing nabulunan ito sa isang piraso ng tinapay. Ang pagkamatay ni Sandra ay nagdulot ng problema kay Gary dahil inaasahan niyang buntis ito. Nag-alala siya kung ano ang gagawin sa katawan nito. Natatakot na baka matuntun ito pabalik sa kanya kung itatapon basta-basta. Upang malutas ito, pinira-piraso niya ang katawan ni Sandra sa pinakamaliit na bahagi. Ang kanyang mga braso at iba pang bahagi ng katawan ay inilagay sa freezer na may label na dog food. Giniling niya ang katawan ni Sandra sa isang food processor at hinalo ito sa pagkain ng aso na ipinakain sa mga bihag niya. Nang hindi magpakita ng interes ang kanyang mga aso sa ulo, paa, kamay, o tadyang ni Sandra, nagpasya siyang lutuin ang mga ito dahil masyadong malaki para itapon ng direkta sa basurahan. Nilagay niya ang mga tadyang sa oven at ang ulo sa isang malaking kaldero sa kanyang kalan. Mahirap ipaliwanag kung gaano kasuklam-suklam at mabaho ang amoy. Hindi lamang para sa kanyang mga bilanggo sa basement kundi pati na rin sa kanyang mga kapitbahay. Ang amoy ay kumalat sa bawat sulok ng bahay, loob at labas, sa loob ng ilang linggo. Ito ay umabot sa buong kapitbahayan na nagdulot ng pagkahilo sa maraming residente. Sa wakas, isa sa kanila ang nagpasya na tumawag sa pulis. Sinabi niya na mayroong isang kakilakilabot na amoy at hindi nila nakita ang may-ari ng bahay sa loob ng ilang araw na hindi karaniwan. Nang dumating ang opisyal, kumatok siya sa pintuan ng kalahating oras bago tumingin sa likod ng property. Napansin ng opisyal na ang lahat ng mga blinds sa bahay ay nakadikit ng duct tape. At syempre, hindi niya pinalampas ang kakaibang amoy na nanggagaling mula roon. Nang kumatok siya at tinanong si Gary, sinabi nitong ang amoy ay mula sa nasunog na hapunan. Nang makita ng opisyal ang kaldero sa kalan,
Nagtiwala siya sa paliwanag ni Gary at nagpa siya na umalis na lamang. Sa puntong iyon, isa na namang pagkakataon na mahuli sana si Gary ang nasayang. Pagkatapos ng pagkamatay ni Sandra at ang pagbisita ng pulis, lalong naging paranoid si Gary. Mas kumbinsido siya na ang mga babae ay nagbabalak laban sa kanya at nagtatangkang tumakas. Kaya't mas pinalala pa niya ang kanyang pagpapahirap. Nilagyan niya ng busal ang mga babae kapag umaalis siya ng bahay upang hindi sila makasigaw o makapag-usap. Naisip niya ang isang bagong paraan ng pagpaparusa. Pinuno niya ng tubig ang isang hukay at kumuha ng isang electrical wire. Hinubaran niya ang dalawang dulo ng wire, inilagay ang isa sa tubig at ang isa sa saksakan ng kuryente. Paulit-ulit niyang binubuksan at pinapatay ang switch na nagdudulot ng kuryente sa kanyang mga bilanggo. Nang pumanaw si Sandra, nabuo ang isang hierarchy sa mga babae. Si Josefina na siyang pinakamatagal ng nandoon at pinakamatanda sa mga bilanggo ay nagawang kumbinsihin si Gary na ituon ang kanyang pansin, lalo na ang kanyang mga karahasan sa ibang mga babae. Alam ni Josefina na ang tanging paraan upang mabuhay ay sumunod sa gusto ni Gary at sabihin ang nais niyang marinig. Nilaro ni Josefina si Gary sa sarili nitong laro. Napansin ng iba na hindi kasing dalas o kasing tindi ng kanila ang pagkakabugbog kay Josefina, kaya't natural lamang na kinamuhian siya ng mga ito. Ngunit umabot ito sa bagong antas nang isama si Josefina sa pagpapahirap sa ibang mga babae. Inutusan siyang gamitin ang pala laban sa kanila at nakatanggap siya ng espesyal na pagtrato at mas masarap na pagkain kapag sinabi niya kay Gary ang kanilang mga plano laban sa kanya. Noong March 18, 1987, inutusan ni Gary si Josefina na parusahan ang lahat ng babae sa pamamagitan ng kuryente. Pinilit niya silang pumasok sa hukay habang pinupuno ito ni Josefina ng tubig. Nilagyan ni Gary ng takip ang hukay na may ilang maliliit na butas upang makita sila. Ipinasa ni Josefina ang wire sa isa sa mga butas, kung saan ito nakadikit sa mga posas na nakakabit pa rin sa mga pulso ni Deborah. Nang i-flip ang switch, sumigaw sa sakit ang mga babae. Nang tumigil ang kuryente, tumigil na rin ang tibok ng puso ni Deborah. Sa pamamagitan ng paggamit ng kuryente at mga wire, pinilit ni Gary na kontrolin ang mga babae sa kanyang dungeon, na nagiging tanging koneksyon nila sa labas ng kanilang nakakulong na mundo. Sa paglipas ng panahon, natutunan nilang tanggapin si Gary bilang kanilang tanging pag-asa sa kaligtasan. Ang brutal na pagtrato ni Gary ay nagdulot ng psychological na pagbabago sa kanyang mga bihag, na nagsimulang makita siya bilang isang mapagkukunan ng pangangailangan. Nang pumanaw si Sandra, kinailangan ni Gary itapon ang ilang bahagi nito, at ang proseso ng kanibalismo at pagproseso ng katawan ay nag-iwan sa kanya ng mapait na karanasan. Ang amoy ng katawan na nakakuha ng atensyon ng mga kapitbahay ay naging dahilan ng kanyang mga problema. Alam ni Gary na kung gagawin niya kay Deborah sa parehong paraan, magkakaroon ito ng parehong epekto at makakaapekto sa kanyang pangarap na magkaroon ng grupo ng mga buntis na babae. Kaya't inilagay nila ni Josefina ang katawan ni Deborah sa freezer. Nagdesisyon si Gary na sa pagkakataong ito, itatapon niya ang katawan sa isang lugar kung saan hindi ito madaling makikita. Pagkatapos ng pangalawang pagpatay, nagsimulang tratuhin ni Gary si Josefina bilang isang kasintahan at hindi bilang bihag. Pinayagan niyang matulog ito sa itaas at isinama pa sa pamimili ng wig at pagkain sa mga fast food restaurant sa paligid ng kanilang lugar. Pagkalipas ng ilang linggo ng ganitong kalakaran, sinabi ni Gary kay Josefina na alam na niya kung saan itatapon ang katawan ni Deborah. Pumunta siya sa Pine Barrens ng New Jersey at iniwan ang katawan sa kakahuyan. Kinagabihan, sinabi ni Gary kay Josefina na kailangan niyang maghanap ng kapalit ni Deborah. Kinabukasan, March 23, umalis silang magkasama at nakita nila si Agnes Adams, isang babae na kilala ni Josefina mula sa kanyang pag-strip. Inalok ni Gary si Agnes ng pera kapalit ng sex at pumayag ito nang makita ang pamilyar na mukha sa sasakyan. Tulad ng ginawa niya sa iba, nagtalik ang dalawa bago nagsimula si Gary na asultuhin siya.
Ikinadena ang mga pulso ni Agnes at hinila siya pababa sa basement, habang si Josefina ay umiinom ng malamig na beer sa dining table. Nang lumabas si Gary mula sa dungeon, sinabi niya, "Madali lang pala, pwede nating ulitin bukas." Pero may mga plano si Josefina para sa susunod na araw. Pagkagising niya kinaumagahan, nagsimula si Josefina na kumbinsihin si Gary na kailangan niyang makipag-usap sa kanyang pamilya. Sinabi niya na kailangan lang niyang maglaan ng ilang minuto para tiyakin sa kanila na siya'y okay, at pagkatapos ay tutulong siya kay Gary na mangkidnap ng isa pang babae. Nagatubili si Gary sa simula, ngunit naisip niyang papirmahin si Josefina ng isang pahayag na nagsasabing siya ang may kasalanan sa pagkamatay ni Deborah. Kaya't pinaalalahanan niya si Josefina na kung tatakas siya, papatayin niya ang iba. Nang gabing iyon, ihinatid ni Gary si Josefina malapit sa bahay ng mga magulang nito. Nagkasundong magkita sila sa isang parking lot ng gasolinahan sa hating gabi. Ngunit imbes na pumunta sa kanyang pamilya, nagtungo si Josefina sa bahay ng lalaki na naging kasintahan niya bago siya dukutin. Nang buksan ng lalaki ang pinto, sinubukan niyang ikwento ang mga pagpapahirap at pagkakabilanggo na kanyang naranasan. Ngunit nagduda ang lalaki. Tila sobrang mahirap paniwalaan. Rape, pang-abduct, cannibalism, electrocution, pambubugbog, at hindi lang sa kanya kundi pati na rin sa ibang mga babae. Hanggang ipakita ni Josefina ang mga peklat sa kanyang mga pulso at bukong-bukong mula sa mga tanikala na nagsimulang mag-isip ang lalaki na baka totoo ang kanyang sinasabi. Nang panahong iyon, gusto niyang puntahan si Gary at harapin ito, ngunit kalaunan ay nakinig siya sa rason at magkasama nilang tinawagan ang 911. Gayunpaman, tulad ng kasintahan ni Josefina, nahirapan din ang mga pulis na maniwala na totoo ang kanyang mga sinabi. Sa kabutihang palad, nagpadala sila ng 2 opisyal upang makipag-usap kay Josefina. Matapos niyang ikwento ang parehong detalye na sinabi niya sa kasintahan, kabilang ang pagpapakita ng mga marka mula sa mga tanikala, mukhang naniwala ang mga opisyal sa kanyang sinabi. Ikwinento ni Josefina na nakatakda siyang makipagkita kay Gary sa hating gabi sa isang lokal na gasolinahan. Pinuntahan ng 2 opisyal ang gasolinahan, huminto sa likod ng Cadillac ni Gary. Inihanda ang kanilang mga armas at nilapitan ang sasakyan. Tumingin si Gary sa kanila ng may gulat at kalmadong nagtanong, "Anong nangyayari, officer? Hindi ko ba nabayaran ang child support ko?" Ang komentong ito ay paulit-ulit niyang sinabi buong gabi habang siya'y nasa sex crimes unit, malapit sa kinaroroonan ni Josefina na nagsasalaysay ng mas detalyadong mga karanasan ng kalupitan na naranasan niya. Samantala, ipinadala ang mga opisyal sa 3520 North Marshall Street at naghintay ng warrant upang makapasok. Makalipas ang 4 na oras, pumasok ang mga opisyal sa tinatawag na House of Horrors. Hinati ang mga opisyal sa 2 grupo. Ang kalahati ay naglibot sa loob ng bahay, habang ang kalahati ay bumaba sa basement. Sa kabila ng mga paglalarawan ni Josefina tungkol sa mga nangyari sa kanya at sa ibang mga biktima, wala ni isa mang opisyal ang nakahanda sa nakita nila sa loob ng bahay. May isip mo kung ano ang mas masahol, ang kopo ng unang pumasok sa basement at natagpuan ng 2 babae na payat, bugbog at hubad na nakatali sa sahig, at isa pa na nakatago sa isang malalim na hukay na tinakpan ng mga kahoy. O ang mga opisyal na nakatuklas ng sunog na tadyang ng tao sa oven, at ang natitira sa ulo ng tao sa loob ng isang kaldero sa tabi mismo ng isang freezer na naglalaman ng isang buong braso. Agad na inalis ang mga babae mula sa property at dinala para sa mga medical examination habang inaresto si Gary. Kinasuhan siya ng 2 counts of first-degree murder, 6 counts of kidnapping, 5 counts of rape, 4 counts of aggravated sexual assault, and 2 counts of involuntary deviant sexual intercourse. Si Gary ay may mataas na IQ at ginamit niya ito sa kanyang depensa. Inihayag ni Gary na hindi siya nagkasala dahil sa dahilan ng kawalan ng katinuan sa pag-iisip. Sinabi rin niyang ang mga babae ay nakatira na sa bahay nang bilhin niya ito, kaya't hindi siya dapat sisihin sa kanilang pagkakakulong.
Sa anong punto sa proseso ng pagbili ng bahay hindi mo makikita o masasabi ang tungkol sa mga babaeng nakakadena sa basement? Mukhang isang mahalagang usapin na dapat tinanong. Ang mga abogado ni Gary ay nagdala ng mga eksperto na nagsabing si Gary ay mahina ang pag-iisip at si Josefina ang utak sa mga mabagsik na gawain na naranasan ng mga babae. Bilang bahagi ng pagtatangka na ipakitang si Gary ay baliw, pinalitan ng mga abogado ang kanyang pananamit ng mga lumang maruruming damit at pinigilan siya mula sa pag-aalaga ng kanyang balbas na palaging nakaayos at nakatrim. Nahuli pa ang abogado ni Gary na nagsabing, kung gusto mong ipakita na may baliw, kailangan nilang magmukhang baliw. Sa buong paglilitis, mukhang wala na siyang maayos na itsura. Pinagkumpara pa nila ang mga biktima ng pang-aabuso sa isang lalaking nagkulong ng maraming babae at isinagawa ang lahat ng uri ng pagpapahirap at pang-aabuso. Ang mga nakaligtas na babae, kabilang si Josefina, ay nagbigay ng testimonya laban kay Gary at inamin ni Josefina ang bahagi niya sa pagpatay kay Deborah. Bagamat nakilahok siya sa pagpapahirap, pakiramdam niya siya ang pinakaakmang manipulahin si Gary para mabigyan siya ng pagkakataong makaligtas at mailigtas ang iba. At ito nga ang ginawa niya. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, agad siyang nakipag-ugnayan sa mga awtoridad na nagresulta sa kanilang pagkakaligtas. Subalit kinontra ng mga nakaligtas na babae ang mga pahayag ni Josefina na nagkusa siyang kumilos para sa kanyang kapakanan lamang. Inakusahan nila siya ng kusa at aktibong paglahok sa pagpapahirap sa kanila at hiniling sa mga taga-usig na kasuhan siya bilang kasabwat, ngunit hindi ito nangyari. Matapos ang isang buwan ng testimonya, napatunayan ng hurado na si Gary ay may sala sa lahat ng akusasyong isinampa laban sa kanya at siya ay hinatulan ng kamatayan. Bilang tugon sa hatol, sinabi ni Gary, "Sige, patayin niyo ako. Gusto ko kayong patayin ng inosenteng tao para matapos na ang parusang kamatayan. Gusto kong mamatay kasi gusto ko ako ang maging huling tao na papatayin sa bansa na ito. Para matapos na ang parusang kamatayan, hindi niyo nagagawin yan dito sa Amerika." Nanatili si Gary ng 11 years sa kulungan bago ang pag-execute sa kanya noong 1999. Sa panahong iyon, inamin niyang guilty siya sa lahat ng kaso maliban sa pagpatay at hiniling na mapawalang sala siya. Ayon kay Gary, ang mga babae ang tanging may sala sa pagkamatay ng kanilang mga kasamahan at hiniling niyang maaga ang pag-execute sa kanya. Bagamat tila gusto ni Gary na agad siyang patayin, patuloy na nag-appeal ang kanyang anak na si Maxine para sa pagpapaliban ng kanyang execution. Sinabi ni Maxine na bagamat gumawa si Gary ng mga krimen na ipinataw sa kanya, siya ay may malubhang sakit at psychotic na tao kaya hindi siya karapat-dapat na bitayin. Noong July 6, 1999, na-execute si Gary Michael Heidnik sa pamamagitan ng lethal injection sa Pennsylvania. Nakakatawang siya nga ang huling bilanggong pinatawan ng parusang kamatayan sa estado ng Pennsylvania hanggang ngayon, ngunit hindi ito dahil siya ay inosente. Hanggang August 2024, mayroong 96 katao sa death row ng Pennsylvania at lahat sila ay lalaki. 74% ng mga bilanggo sa death row ng Pennsylvania ay naroroon ng higit sa 10 taon. Ang ilang mga bilanggo na nakatakdang patawan ng parusang kamatayan ay nakatanggap ng mga muling paglilitis o ibang strategy sa pagpaparusa dahil sa moratorium na ipinatupad noong 2015. Ang simbahan na itinatag ni Gary Heidnik ay nawala kasabay ng mga kaso laban sa kanya at itinuturing ito ng mga relihiyosong grupo bilang isang kulto. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Mayat Enanoria ng Hong Kong, Nita Castañeda, Itaseb, Arlene Makabuhay, at sa lahat po ng nanonood sa Japan. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba.